Samantala, naglalaro si Joe sa kanyang cellphone at nakatanggap ng isang dimensional crystal. Nagulat siya sa sobrang baba ng drop rate para sa skill crystals at kahit sa companion eggs. Pinindot niya ito para maabsorb at naramdaman ang epekto nito sa totoong buhay na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Naisip ni Joe na baka kaya wala siyang naramdamang sakit ay dahil umabot na sa level 11 ang katawan niya. Isinaalang-alang niyang subukan ang Lotus Buddha Body bilang isang defensive skill. Inactivate niya ang kapangyarihan at isang pulang kristal ang bumalot sa kanya, ngunit mabilis na naubos ang kanyang vitality. Napagtanto ni Joe na matindi ang konsumo ng skill na ito sa vitality kaya hindi ito kayang gamitin ng matagal. Dahil sa pagkamausisa, naisip niyang subukan pa ito ng mas mabuti sa laro. Nagpatuloy si Joe sa paglalaro at sa kalagitnaan ng labanan ay ginamit ang bagong Lotus Buddha Body skill. Inasahan niyang kaya nitong pigilan lahat ng atake ng mga sundalo. Ngunit nang umatake ang isang sundalo para sirain ang protective circle, napansin ni Joe na kahit kaya nitong pahinain ang puwersa ng atake, hindi ito kasing bisa ng inaasahan niya. Akala niya ang vitality skill na ito na galing pa sa isang general ay sapat para salagin ang mga atake, pero bigo itong pigilan ang mga palaso. Nadismaya siya nang matuklasang parang papel lang ang legendary class na skill laban sa mga palaso. Hinala niya na ang mamamana sa loob ay mas mataas pa ang class kaysa legend. Napagpasyahan niyang hindi maganda ang sumugod sa pinto na may ganitong lakas. Habang muling sinusuri ni Joe ang sitwasyon, nakasalubong siya ng ibang Demonized General na iba kaysa nakalaban niya dati. Nagbago ang eksena papunta sa opisina ng prinsipal, kung saan dumating ang isang babae at sinabi sa prinsipal na nakarating na siya sa Sunset College. Binanggit ng prinsipal na nakuha na rin nila ang Trans-Regional Warrant at dapat nang simulan ng babae ang kanyang misyon nang hindi binibigyan ng babala ang pamilya at arestuhin si Joe ng mabilis. Sumang-ayon ang babae at naghanda. Kinabukasan, nakatayo ang babae sa harap ng vice principal kasama ang isang lalaki. Tinanong ng vice principal kung bakit nasangkot ang Special Supervision Bureau at bakit nila hinahanap si Joe. Tiniyak ng babae na huwag siyang mag-alala dahil makikipag-usap lang sila at wala silang balak manakit. Sinabi ng vice principal na alam niya ang reputasyon nila at ang posibleng kahihinatnan ng pagkuha kay Joe, at nagbanta na malaki ang magiging kapalit nito. Napansin ng babae na tila ayaw talaga ng vice principal na ibigay si Joe kaya inutusan niya ang lalaki na ipakita ang kanyang card. Nang ailapag ng lalaki ang card sa mesa, sinabi ng babae na dapat alam ng vice principal ang ibig sabihin nito at tinanong kung handa bang labagin ng kolehiyo ang batas. Nagulat ang vice principal nang makitang isang trans-regional warrant iyon, na hindi inaasahang gagamitin laban lang sa isang estudyante. Nagbago ulit ang eksena pabalik sa kwarto ni Joe kung saan abala pa rin siya sa laro. Nagmamadali siyang umatake sa bagong general na gumagamit ng mga flame attack laban sa kanya. Pinawala niya ang karakter niya mula sa lugar para makapwesto sa itaas ng kalaban at mag-ipon ng kapangyarihan para sa isang matinding atake. Ngunit biglang nagpakawala ng sariling atake ang kalaban. Senaryo ni Joe ang laro at napagtanto niyang lumikha ng blade ang kalaban gamit ang kamay nito. Kakaibang abilidad kumpara sa general na nakalaban niya dati. Naisip niya kung ito ba ay isang knife-wielding na karakter na iba sa Cloth Beast na kalaban na dati niyang nakaharap. At inisip kung mayroon pang ibang espesyal na Demonized General na may stone-based na abilidad. Bagaman hindi pa siya handang labanan ang Cloth-wielding General, inisip niyang baka kaya niyang iwasan ang blade ng bagong general gamit ang Silverwing Flash. Naisip niyang kung i-deactivate niya ang companion state, baka mas marami siyang pagkakataong manalo dahil mas maraming butas ang makikita niya sa depensa ng general kapag dalawa silang kalaban nito. Bukod pa rito, hindi niya magagamit ang demonic light metal habang nasa companion state siya, kaya mas malaki ang lugi niya. Biglang may kumatok sa pintuan niya. Nagtaka siya kung sino yun sa ganoong oras. Pagbukas niya ng pinto, may lalaking nagtanong kung siya si Joe at inimbitahan siyang sumama papunta sa opisina ng prinsipal. Naguguluhan pero pumayag si Joe at sumunod sa lalaki. Samantala, pinanood siya ng kapitbahay niya na nagtataka kung bakit siya isinasama. Habang naglalakad sila, napansin ni Joe na unti-unting nawawala ang mga tao sa paligid.
Pinara niya ang lalaki at sinabi na parang lumalayo sila sa college grounds at hindi papunta sa opisina ng prinsipal. Bigla namang dumating ang babae at pinuri ang pagiging mapagmatsyag ni Joe. Walang babala, sumugod ito at sinuntok siya sa tiyan kaya umubos siya ng dugo. Sinabi ng babae na sa wakas ay nagkita na sila ulit at balak niyang pilitin mula kay Joe ang impormasyon tungkol kay Jing sa marahan pero masakit na paraan. Napagtanto ni Joe na tama ang hinala niya, si Jing talaga ang pakay nila. Sinabi niyang wala siyang anumang impormasyon at tinanong kung may ebidensya ba sila para bigyang katwiran ang pag-aresto sa kanya. Nabigla ang babae na nakatayo pa rin si Joe dahil ang suntok na iyon ay dapat sana'y nakapagpapabagsak ng isang mortal na klase. Hindi niya sinagot ang tanong at sinabing walang saysay ang ebidensya hanggat hindi pa siya naaaresto. Inutusan niya ang lalaki na dalhin si Joe. Tinanong ni Joe kung ano ang mangyayari kung tatanggi siyang makipagtulungan. Sinabi ng babae na puputulan niya ang mga braso at binti ni Joe at dadalhin pa rin siya ng sapilitan, kaya mas makakabuti raw na sumama ito ng kusa. Gumamit si Joe ng Silverwing Flash na naglabas ng nakakasilaw na liwanag na pumihil sa lalaki na makita siya. Nang mawala ang liwanag, nakatakas na si Joe. Pinanood ng babae ang lumilipad na vitality skill at inutusan ang lalaki na habulin siya, iniisip na hindi naman ito makakalayo. Hinulaan niyang tumakbo si Joe papasok sa gubat at inutusan ang lalaki na maghanap doon. Habang lumilipat si Joe mula sa isang puno patungo sa isa pa, napagtanto niyang kumbinsido ang babae na nakikipagsabuatan siya kay Jing Oxen at hindi siya pagbibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Bukod dito, kung mawawala ang Immortal Sutra na nakuha mula kay Jing, mas madali silang makakagawa ng pekeng kaso laban sa kanya kapag siya ay nahuli. Bigla siyang inatake at nahulog mula sa puno. Naramdaman ni Joe na sobrang tumitindi na ang habulan. May kamay na may berdeng sinag na sumulpot mula sa mga palumpong at pilit siyang inaabot pero naitaboy niya ito. Nakilala niya na parehong nasa legendary class ang mga humahabol sa kanya at kung magpapatuloy siyang tumakbo ay tiyak na mahuhuli siya. Nang tingnan niya ang kanyang telepono, nakakita siya ng impormasyon tungkol sa Underground Buddha City. Umasa siyang kung makarating siya roon ay baka makaiwas siya. Nakapasok si Joe sa Underground Buddha City pero sumunod pa rin ang mga humahabol sa kanya. Nagalit ang babae sa lalaking huminto para suriin ang kanilang mga dokumento. Sinabi ng lalaki na hindi na sila dapat mag-aksaya ng oras lalo na kung mapapansin sila ng pamilyaan. Sumang-ayon ang babae at agad na inatake si Joe ng sunod-sunod na pink na sinag. Nakaiwas si Joe sa ilan pero nang sabay na 3 sinag ang dumating, gumamit siya ng kanyang mga pakpak para lumipad paitaas. Napansin ng babae na legendary class ang kakayahan ni Joe pero sigurado raw siyang hindi ito tatagal dahil mauubos ang vitality nito. Pagbaba ni Joe, muling tumakbo ito at nadaanan ang isang blood zone. Habang tinatalo niya ito, inatake na naman siya ng babae habang paakyat siya sa hagdan at nataman siya kaya nahulog. Huminto ang babae at lalaki sa dulo ng forbidden area na pinasok ni Joe. Nagpasya ang babae na kung may estudyanteng maglakas loob pumasok, hindi sila dapat matakot sumunod. Habang umaakyat sila ng hagdan, nakita nila si Joe na nakaupo. Tinanong siya ng babae kung bakit hindi ito tumakbo. Sagot ni Joe, mamamatay sila kapag pumasok sila roon. Sinabi ng babae na tigilan ni Joe ang pagbabluff. Habang papalapit ang lalaki, ginamit ni Joe ang kanyang kamay na parang baril at pinaputukan ito, dahilan para bumagsak at mamatay ang lalaki. Nagulat ang babae at galit na tinanong kung ano ang ginawa ni Joe. Sagot ni Joe, binalaan na raw niya sila at tinanong kung gusto rin ba ng babae na subukan ang kanyang kapalaran. Napansin niyang hindi naaapektuhan ang babae ng forbidden area. Galit na galit ang babae at pinalakas pa ang kanyang mga atake. Napansin niyang may kakaiba talaga sa lugar at biglang may lumitaw na nilalang sa likuran niya. Nakilala ito ni Joe bilang isang headless angel. Ipinaliwanag ng babae na nilalang ito na nabuo mula sa isang tao na nawala ang ulo sa kalagitnaan ng Ascension at isang dimensional being mula sa Western Federation. Naging matagumpay ito sa militar at mataas ang ranggo bagaman hindi ito malakas sa opensa. May kakaibang life providence ito. Binalaan ng babae si Joe na maghanda habang sumugod siya para umatake. Nagtaka si Joe kung paano nakuha ng babae ang Headless Angel bilang kasama.
Habang inihahanda ang sarili, gumamit siya ng mga buto para gumawa ng mga harang na may mahahabang patpat sa paligid ng babae. Tinawag niya ang kanyang alagang hayop, iniisip na kung makakausad siya pa Buddhist temple, baka kahit ang three-faced Buddha ay hindi kayanin ang babae. Tinanong ng babae kung ano pang plano ni Joe. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para basagin ang mga harang. Halatang galit na galit siya at hinamon si Joe kung paano raw niya lalabanan ang isang nasa rurok ng legendary class. Inatake niya si Joe na tumilapon papasok sa Buddhist temple. Tinukso siya ng babae na hindi na siya makakatakas at kailangan na raw nitong magpaalam sa kanyang mga binti. Nang pumasok ang babae sa templo, biglang damilat ang mga mata ng estatwa ng Buddha at inatake siya ng malakas. Pinanood ito ni Joe ng may kasiyahan, kumpiyansang nasasaktan ang babae. Sinamantala niya ang pagkakataon at tinawag ang kanyang lumilipad na langgam para umatake habang mahina ang babae. Naglunsad ang langgam ng isang demonic light needle pero mabilis na sumugod ang babae at nagpakita ng want lion para makatakas. Nakahinga si Joe nang maluwag nang makitang nakatakas ang babae, sugatan. Pagbalik ng babae sa lungsod, sugatan siya ng husto. Plano niyang idiin si Joe sa kasong pagpatay ng mga sundalo ng Federation, dahil alam niyang kahit makialam pa ang pamilya Ann, mananatiling matibay ang kaso laban kay Joe. Bago pa siya makapagtapos ng pag-iisip, may tumutok na baril sa kanya at tinanong kung ano ang nangyayari. Paglingon niya, nakita niya si Tyen. Nagtaka siya kung bakit nandoon si Tyen. Tinawag ni Liz si Tyen na isang warlord. Tinanong ni Tyen kung sinubukan ba ni Liz na patayin ang isang estudyante ng Sunset College at hiniling ang paliwanag. Sinabi ni Liz na ang operasyon ay isinagawa sa utos ng House of Lords at magpapatuloy anuman ang tutol ni Tyen. Inutusan ng lalaki si Liz na sumagot ng maayos sa mga tanong ng warlord at huwag magsalita ng walang pahintulot. Binanggit ni Liz na konektado sa operasyon ang kanilang mga target. Bigla na lang siyang binaril ng lalaki sa binti. Habang siya ay napasigaw sa sakit, galit siyang nagtanong kung paano siya naglakas loob na barilin siya. Binaril siyang muli sa kabilang binti, dahilan upang siya ay mapaluhod sa lupa. Sa galit, tinanong ng lalaki kung hindi ba niya naintindihan ang utos at nagbanta na kung patuloy siyang magsasalita ng kalokohan, ang kanyang bibig ang isusunod. Sinabihan ni Tyen ang lalaki na itigil na ang pagsasalita at tapusin na siya. Inutusan niya itong ipaalam sa mga nakatataas na kunin ang kanyang bangkay. Nagmakaawa si Liz, sinabing si Xiao ang nag-utos sa kanya ng misyon. Tinawagan ng lalaki si Xiao, na nagsabing may 5 minuto lang si Tyen para resolbahin ang sitwasyon. Kung hindi, ang mga sumuwi sa Sunset College ay papatayin. Matapos ang 5 minuto, idineklara ni Tyen na tapos na ang oras. Itinutok ng lalaki ang baril kay Liz. Natakot si Liz. Biglang dumating si Kia na lumilipad at humiling na huwag siyang saktan. Nagtaka siya kung paano napasama ng gusto si Liz. Humingi si Kia ng pribadong pag-uusap kay Tyen at humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamaling nagawa sa operasyon. Ipinaliwanag niyang si Liz ay anak ng isang Panginoon ng House of Lords, lumaki sa pagkamuhi sa kasamaan, at padalos-dalos na kumilos sa pagtanggap ng utos. Nakiusap si Kia kay Tyen na bigyan ng pagkakataon si Liz na magbayad sa kanyang pagkakamali alang-alang sa mga nasa itaas. Tinanong ni Tyen kung bakit hindi siya naabisuhan tungkol sa lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Kia na labis na nag-aalala ang mga matataas na opisyal ng Federation sa kaso ni Jing at si Joe lamang ang kanilang lead sa ngayon. Kailangan nila si Joe para sa investigasyon. Binanggit pa niya na dati nang kinwestiyon ni Tyen si Joe, kaya alam nitong may kahinahinalang kilos ito. Sinagot ni Tyen na bagamat may issue kay Joe, hindi lahat ay dapat sisihin sa kaguluhan. Yumuko si Kia bilang tanda ng pagsisisi. Sinabi ni Tyen na maganda ang ugali ni Kia sa pag-ako ng pagkakamali kaya papayagan niya si Liz na madala pabalik. Nagpasalamat si Kia. Ngunit idineklara ni Tyen na sisirain niya ang cultivation ni Liz at sinugitan niya ito gamit ang kanyang espada. Binanggit ni Kia na si Liz ay mula sa kilalang pamilya Cake. Tinanong ni Tyen kung alam ba niya kung bakit siya tinatawag na warlord, at ipinaliwanag na dahil ang langit ay nasa kanan, at si Tyen ay nasa kaliwa. Tahimik na naupo si Joe, pinagninilayan ang sitwasyon. Dahil wala siyang naririnig na balita kay Liz matapos ang engkwentro sa hari, inisip niyang baka tumakas ito.
Hindi na siya nakapaghintay kaya napagpasyahan niyang siya na mismo ang mag-imbestiga. Samantala, matinding nasugatan ang hukbong kalansay, pero nakatakas si Joe sa oras. Kailangan niyang planuhin ang susunod na hakbang at naisip ang kausapin si Xuan tungkol dito. Habang naghahanda siyang umalis, dumating ang elevator at bumukas ang pinto. May isang lalaki na tumawag sa kanya bilang, "Young Master," at sinabing matagal na siyang hinihintay. Tinanong ni Joe kung bakit siya tinatawag sa ganoong paraan. Sinabi ng lalaki na ipinadala ni Madam Lan si Tayen upang sunduin siya. Habang nasa sasakyan sila, sinabi ni Tayen na tiyak daw na may kinikimkim na galit si Joe laban sa kanya. Sagot ni Joe, hindi naman totoo yun, pero nagtataka lang siya kung inaasahan ba ni Tayen na magpasalamat siya sa halos pagkasira ng kanyang college entrance exam. Walang pakialam si Tayen sa opinyon ni Joe at sinabing hindi naman niya kailanman tinanggap si Joe bilang kapalit ni Jing. Tinanong ni Joe kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Hindi sumagot si Tayen kaya naisip ni Joe na marahil kailangan nitong bumalik sa kindergarten para matutong makipagkomunika ng maayos. Dumating sila sa isang malaking mansyon kung saan sinalubong siya ni Ling at Leo. Napansin ni Ling ang sugat sa dibdib ni Joe at tinanong ito. Tinawagan ni Liu si Tayen na sinabing naparusahan na ang mga nagdulot ng kaguluhan. Inutusan nila si Ling na alagaan si Joe. Inalalayan ni Ling si Joe papunta sa isang kwarto at sinimulang gamutin ang mga sugat sa likod nito. Sinabi ni Ling na naaalala niya ang panahon noong bata pa si Joe. Itinama siya ni Joe at sinabing siguro'y nagkakamali siya, dahil si Ling naman ang laging nabubugbog noon sa pakikipaglandian sa magandang kapitbahay. Tinanong ni Joe si Ling tungkol sa sinabi ni Tayen sa sasakyan na papalit siya kay Jing. Biglang pumasok si El kasama ang isang katulong na nagsabi kay Joe na may karapatan na siyang makapasok sa teritoryo ng Divine Gift. Inabot ng katulong si Joe ng bagong mga damit. Nagpasalamat si Joe at saka tinanong si Leo kung bakit siya binibigyan ng Divine Gift. Ipinaliwanag ni El na hindi naman ikinagulat ni Xiao ang Divine Gift at nabanggit na ang bunsong anak ng pamilyang Li ay nauna nang ipaalam ito kay Joe. Sabi ni Xiao, isang mahalagang pagkakataon ito na dating nakalaan para kay Jing. Ipinaliwanag ni Ling na si Jing ay may sakit na tinatawag na cold factor syndrome mula pagkabata. Bagamat alam ni Li na sapat ang lakas ni Jing upang sumali sa pagsubok, ayaw niya itong pilitin pa kaya hiniling niyang unawain ni Joe ang pag-aalala ng isang ina. Tinanong ni Joe kung bakit hindi si Tayen ang napili sa halip. Sagot ni Leo, si Tayen ay napakalakas na at hindi na kailangan ng Divine Gift. Bukod pa rito, naniniwala ang ama niya na mas nararapat si Joe kaysa kay Jing. Nabanggit ni Ling na kilala rin ni Joe ang ama ni Xia, na nakilala niya noong high school. Ipinakita ni Ling kay Joe ang isang larawan ng ama ni Sean, at napagtanto ni Joe na ito ay ang dating principal ng kanilang paaralan. Naalala ni Joe na bago ang kanyang huling taon sa high school, misteryosong nawala ang kanyang ama kaya't nanatili siya sa paaralan at nagsanay kahit tuwing weekend. Doon niya nakilala ang dating principal. Naalala niya ang pagsasanay niya sa suntok noon nang biglang ihagis ng principal ang malamig na lata ng inumin sa kanya at hinamon siyang suluhin ito. Madali itong nasalo ni Joe at agad nakilala ang principal. Nag-alok ang principal na magpahinga muna sila at kumain ng masarap. Naalala ni Joe na narinig niyang napaaga ang pagre-retiro ng principal dahil sa karamdaman, at mula noon ay hindi na niya ito muling nakita. Nagulat si Joe nang malaman na si Lan ay anak pala ng dating principal. Tiniyak ni Lan kay Joe na ayos lang kung hindi siya handang sumugal. Pinag-isipan ni Joe ang sitwasyon at nagpasya siyang ayos lang na umiwas sa mga hindi kinakailangang panganib. Pagkatapos, dumating si Joe sa kanyang destinasyon at sinalubong siya ng isang lalaki na nagsabing hindi na magiging problema ang mga nagpasimuno ng kaguluhan. Bumaba ng sasakyan si Joe at nakatanggap ng tawag mula kay Xuan. Ibinalita ni Xuan na may kaguluhan sa kolehiyo ngunit mukhang naayos na ito ng pamilya A sa ngalan ni Joe. Nagkomento si Joe sa bilis ni Xuan. Sagot ni Xuan, tungkulin ng isang presidenteng pangalagaan ang kanyang mga miyembro. Naisip ni Joe na hindi pa nga opisyal ang pagkakatatag ng kanilang club. Inabisuhan siya ni Xuan na magpahinga muna matapos ang lahat ng nangyari at tinanong kung bakit hindi niya tinapos ang pagsusulit kinabukasan.
Biglang may narinig na malakas na ingay si Joe mula sa linya ni Xuan kaya tinanong niya kung nasaan ito. Sagot ni Xuan, nasa Ola Pass siya. Tinanong ni Joe kung ano pa ang hinihintay nila at sinabing pupunta siya roon dahil kailangan niyang mailabas ang kanyang inis. Lumipad si Joe patungong Ola Pass at bumagsak mula sa langit upang umatake sa isang halimaw. Napansin ni Xuan na nakakatakot minsan ang mga galaw ni Joe. Nagtaka si Joe kung bakit, sa kabila ng pagkapasok nila ng malalim sa lugar, ay wala pa silang nakakasalubong na Demonized General. Sinabi ni Xuan na siya man ay wala pang nakikita at kakaiba ang katahimikan ng lugar. Di nagtagal, may mga takot na tao ang dumating at nagbabala sa iba na tumakas na dahil may paparating na Demonized General na may marka. Hinimok ni Shen si Joe na salubungin ang kaaway. Tapos ay sinabi ni Jing kay Xuan na hindi pa bumabalik si Wei matapos mag-cover para sa ilang mga juniors. Agad tumakbo si Xuan upang hanapin si Wei. Tinanong ni Jing si Joe kung hindi ba niya tutulungan ang kaibigan niya. Sagot ni Joe, tila sabik si Jing na subukan ito ng mag-isa, at tinanong kung si Lan ba ang nagpadala kay Tayan para iligtas siya dahil kay Jing. Tumakbo si Jing palayo at sinabing hindi niya alam ang pinagsasabi ni Joe. Nagbago ang eksena kay Wei, na nakaramdam na wala na siyang takas sa sitwasyon. Lumitaw sa harapan niya ang general na kaaway. Dumating si Shen upang tulungan si Wei at tinanong kung ayos lang siya. Nararamdaman niyang naaapektuhan na ang kanyang mga laman loob sa tindi ng labanan at napagtanto niyang hindi niya kaya ang kalaban. Nagdesisyon siyang huwag muna makipaglaban at maghintay ng tamang pagkakataon upang makatakas. Sinubukan ni Xuan na lumusab upang ilihis ang pansin ng kalaban. Habang nagkakaroon ng sandaling pagkalito sa kalaban, inagaw ni Tayan si Wei at nagsimulang tumakas. Nakita ni Xuan ang kanyang alagang puting tigre na agad napaslang ng isang atake ng kalaban, at labis siyang nanlumo. Pinanood ni na Joe at Jing ang tagpo. Nakilala ni Chu ang kaaway bilang ang knife-wielding Demonized General at naisip na kung magsanib puwersa sila ni Jing ay baka may pag-asa sila. Iminungkahi niyang kung may makuhang item sa kalaban, kay Jing mapupunta lahat, at niyaya itong makipagtulungan. Habang naghahanda ang kaaway na umatake kay Xuan, itinulak nito si Wei palayo at sinubukang tumakas. Sumaklolo si Chu gamit ang kanyang lumilipad na langgam at nailigtas si Xuan. Habang lumilipad palayo, nagpasalamat si Xuan, sinabing maraming beses na siyang nailigtas ni Joe at hindi niya alam kung paano siya makakabawi. Hiniling ni Joe na huwag silang mag-agawan sa mga item kung manalo sila. Tinanong ni Zan kung sapat ba silang dalawa lamang upang talunin ang kalaban. Sagot ni Joe, kailangan nila ng ikatlong tao. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Jing ang isang beam attack sa kalaban. Pinuri ni Xuan ang sun shooting technique at humanga sa husay nito. Tinanong niya si Joe kung paano niya napakumbinsi si Jing na gamitin iyon. Habang iniisip ang kanyang lolo, sinabi ni Jing na kahit ipinanganak siya na may cold factor syndrome, nagagawa pa rin niyang gamitin ang sun shooting technique sa sukdulan.